Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. It's just a few days away bago mag 2026. Sa susunod na taon nga, balak nyo ba magkaroon at bumili naman isang malupit na underbone motorcycle? Well, sa video na ito, tutulungan ko kayo ulit at i-share ko sa inyo ang ilang mga bagong underbone motorcycles na aabangan nyo sa 2026 at yung ilan ay mga existing naman dito sa Philippine market. Kaya naman kung balak mo magkaroon ng underbone motorcycle sa 2026, naku, tapusin mo ang video na ito para makapili ka kung ano yung underbone motorcycle na babagay sa'yo sa susunod na taon. Kaya naman huwag na natin patagalin, simulan na natin. So before we start mga kamos, disclaimer lang, wala po tayong babanggitin mga presyo sa mga underbone motorcycles na ito. So tanging i-details lang natin ay yung ilang mga key specs po nila. Pero ito ang ilang mga underbone motorcycles na aabangan nyo sa 2026 at existing na dito sa Philippine market. Simulan natin dito kay Honda. Of course, nandyan ang kanilang bagong Honda Winner X150 na isang underbone motorcycle. Itong motor na ito ang pumalit sa dating Honda Supra GT na hindi masyado naging mabenta dito sa Pilipinas. Kaya naman nag-decide si Honda na dalhin itong napakaangas nilang underbone motorcycle dito sa bansa. At hindi nga may kakaila dahil sa taglay na angas nito ay marami ang nabighani at bumili ng motor na ito mula kay Honda. Meron itong 149cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-program pre-well injected, naka-liquid cooled, at meron itong top features na keyless at single channel ABS na available at mabibili mo pa rin sa mga kasa ni Honda sa year 2026. Sunod naman natin na itong pinakabagot inaabangan na Honda Winner R150 na malapit na ngang ilabas at dalhin ni Honda dito sa Pilipinas. Ayon sa mga bali-balita, ang dahilan daw kung bakit dadalhin ito dito ni Honda sa Pilipinas ay para magkaroon tayo ng another option bukod sa Honda Winner X na existing dito sa Philippine market. Sa taglay na angas at forma nito ay walang dudang mas lalong tatangkilikin din ito ng masang Pilipino. Sa katunayan ay marami na nga nag-aabang at nasasabik na dito sa bagong underbone na ito mula kay Honda. Meron itong 149.16cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-PGM-FI rin at naka-liquid cooled. Meron itong top features na keyless at single channel ABS din na mabibili mo sa 2026 kapag lumabas na ito dito sa bansa. Kay Suzuki naman tayo, nandyan ang kanilang pinakabagong Suzuki Raider Pro na ngayong taon lang lumabas dito sa Philippine market. Hindi nga may kakaila na may mga ilan din na dismaya dito sa bagong Raider na ito. Lalong-lalo na sa format design niya dahil yung headlight niya ay hango sa design ng Suzuki Gixxer 150 na parang inilipat lang daw dito sa bagong Raider na ito. Magkagayon pa man hindi pa rin nawala ang angas at forma ng motor na ito. Meron itong 147cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-FI at naka-liquid cooled. Dito sa Pro version, meron itong mga ilang top features tulad ng keyless, single ABS at yung pinakabagong features na tinatawag nilang Suzuki Ride Connect na kung saan pwede mo nang i-connecta ang cellphone mo rito. Kaya naman kung trip mo itong bagong design ng Suzuki Raider Pro, pag-ipunan mo na to dahil mabibili mo pa rin ito sa 2026 sa mga kasa ni Suzuki. At kung hanap mo naman ay yung dating design pa rin ng Suzuki Raider FI, huwag kang mag-alala dahil nandito rin ang pinakabagong Suzuki Raider Blade version. Kasabay nitong lumabas yung Suzuki Raider Pro. Pero dito sa Blade version, nandun pa rin yung dating design ng Raider FI. May mga ilan na bago nga lang sa design, particular na dito sa panel gauge niya na color blue na yung kulay. Pagdating naman sa mga turn signals niya harap at likuran, ito po yung nakahiwalay na sinasabing isa sa mga naging downside nitong bagong Raider Blade version. Dahil daw po sa takaw bale ang mga turn signals nito dahil sa nakahiwalay na. Pero pagdating sa engine specs nito wala rin namang binago si Suzuki. Meron pa rin itong 147cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-FI at naka-liquid cooled. Unlike sa kasabay nitong bagong Pro version, ito pong Blade version ay hindi po nakakiles at wala ring single channel ABS at lalong wala ring Suzuki Ride Connect. Pero equipped naman ito ng tinatawag nilang sleeper clutch for the smooth transition ng gear shifting natin dito. Next naman ay itong Suzuki Raider Carb. Kahit may mga bagong FI na nga na lumabas sa Suzuki, ay hindi pa rin nila inaalis at ipine-phase out dito sa
Philippine market itong carb ng Raider. Dahil ayon kay Suzuki may mga ilan pa rin mga tumatangkilik dito sa carb version ng Suzuki Raider. Dahil iba pa rin talaga ang dating na naka-carburetor type dahil bukod sa napakadali na itong i-maintenance, hindi rin ito maselan pagdating sa mga modification tulad ng pagpapalit ng mga pipe. Kaya naman walang dudang marami pa rin nang bumibili hanggang ngayon na itong carb version ng Raider. Meron itong 147.3cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-carburetor type ang fuel system at naka-liquid cooled. Kaya naman kung isa ka sa mga fan nitong Raider carb version, mabibili mo pa rin ito sa 2026 sa mga kasa ni Suzuki. Next naman ay itong motor na to mula pa rin kay Suzuki. May mga sabi-sabi nga na magkakaroon na ng higher displacement ang Suzuki Smash. At ito nga ay yung 150cc version nito. Sa ngayon wala pa tayong exact details kung niluluto na nga ba ito ni Suzuki. Pero kung sakaling totoo man at lalabas ito dito sa Pilipinas sa ganitong napakaganda at napakaangas din na design, siguradong marami ring bibili nitong underbone na ito mula kay Suzuki. May mga ilang balita rin na ang makina nito ay i-align lang din sa Suzuki Raider na mayroong 147cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-FI at naka-liquid cooled. Kanyang top features wala pa tayong masyadong details pero sana kung lalabas ito, sana ito'y naka-ABS na at naka-sleeper clutch na rin. Kaya naman tayo, of course, nandyan ang nag-iisa nilang Yamaha Sniper 155 na isang underbone motorcycle. Nakilala si Yamaha Sniper mula sa napakaangas at napakalupit nitong disenyo. Mula pa sa unang version 1 nito hanggang dito sa bagong version 2 na ito. At pinaniniwalaan nga magkakaroon na ng 2026 version itong Yamaha Sniper. Pero ayon kay Yamaha wala namang babaguhin sa kasalukuyang design nito. Ang Yamaha Sniper ay mayroong 155cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-single overhead cam with 4 valves, naka-FI at naka-liquid cooled, at meron po itong mga top features tulad ng keyless at ABS. Kaya naman kung bibili ka ng Yamaha Sniper sa susunod na taon ay abangan mo ang 2026 version nito na posible nang ilabas ni Yamaha Motorcycles dito sa Pilipinas. Next naman ay itong Kawasaki Z15 GT na isang underbone motorcycle na gawa sa muling pagsasanib puwersa ni Kawasaki at Modenas. Ito ang ikalawang pagkakataon na gumawa ng motorsiklo ang Kawasaki at Modenas. At ang unang motor nga na inilabas nitong dalawang brand na ito ay yung Kawasaki Brasky 125 na isang scooter type. At sa pagkakataon nga na ito ay muli na naman pinatunayan ni Kawasaki at Modenas na kaya nilang sumabay sa mga ibang underbone motorcycles na meron sa ibang brand. Ang Kawasaki Z15 GT ay mayroong 149.5cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-FI at naka-liquid cooled na rin. Meron itong top features tulad ng keyless at naka-ABS na rin na mabibili mo sa 2026 kapag lumabas na ito dito sa Pilipinas. Sa mga motor naman tayo ni SYM, meron din silang underbone motorcycle entry. Nandyan ng SYM BF3i na sinasabi nilang bagong hari ng underbone motorcycles. Well, yan ang pinagmamalaki ni SYM dito sa napakalupit at napakaangas na motor na ito mula sa kanila. At ang kiniklaim pa raw nila rito ay kaya daw nitong sumabay sa napakabilis at napakatulid na Suzuki Raider dahil na rin siguro sa laki ng engine displacement nito na naka 183cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, naka electronic fuel injected na rin at naka liquid cooled. Meron na rin itong braking features tulad ng single channel ABS. Kaya naman kung tipo mo itong SYM BF3 ay mabibili mo ito sa mga kasa ni Mitsukoshi or SYM Motors sa 2026. Kay SYM pa rin tayo, may possibility na nga rin na ilabas nila itong bagong SYM BF E185i na una na nga inilabas ni SYM Motorcycle sa ibang bansa. At malaki nga rin ang tsansa na ilabas na itong bagong motor na ito ni SYM dito sa Pilipinas na bagong madadagdag sa bilang ng underbone motorcycles ni SYM. Meron din itong 183cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-single overhead cam with 4 valves, na electronic fuel injected na rin at naka-liquid cooled. At ayon kay SYM Motorcycles meron na itong mga top features tulad ng keyless at dual channel ABS na lalong nagpaangas dito sa bagong underbone motorcycle na ito mula kay SYM na mabibili mo sa susunod na taon kung sakaling dadalhin ito dito ni SYM Motors. Next naman ay itong mula kay Vogue na Vogue FR150 na isang underbone motorcycles din na mabibili mo mula sa kanila na napaka-sporty at napakaangas ng disenyo na hango sa mga racing style motorcycles na talaga namang lilingunin mo rin kung sakaling makasalubong ka nito sa daan dahil sa taglay na ganda at forma nito. Dahil na rin sa napakagandang instrument panel nito na naka fully digital LCD display na. Ang Vogue
FR150 ay mayroong 149.6cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled. At meron na rin daw po itong top features tulad ng keyless at dual channel ABS. Sa ngayon ay wala pa ito dito sa Pilipinas, pero ayon kay Vogue Motorcycles malapit na rin daw po nilang ilabas ito dito sa 2026. Paniguradong marami na rin ang mag-aabang dito. At para naman sa mga tight at budget pero gusto magkaroon ng underbone motorcycle, huwag kayong mag-alala dahil sagot kay ni Rusi, nandyan ang kanilang Rusi Flame 150X na isa sa mga underbone motorcycle offer sa atin ni Rusi Motorcycles. Nahango ang style at disenyo sa dating motor ni Honda na Honda RS 150. Hindi lang ito basta ginawa at inilabas ni Rusi, kundi ang tanging layunin nila ay mabigyan ng best option ang mga kapos sa budget pero gusto magkaroon ng isang underbone na motor na hindi lang basta mura dahil sa ito'y budget friendly, kundi ay alam natin kahit papano ay quality rin naman, na marami na rin nagpatunay sa mga nag-release nito mula kay Rusi Motorcycles. Ito ay may 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected na rin at naka-liquid cooled. Available pa rin sa mga kasa ni Rusi Motorcycles nationwide. Another underbone motorcycle offer pa rin mula kay Rusi Motorcycles, nandiyan ang kanilang Rusi Flash 150X na meron din napakaangas at napakagandang style ng pagka-underbone motorcycle na ino-offer pa rin ni Rusi Motorcycles sa mga kapos at tight sa budget pero gustong magkaroon ng underbone motorcycle. Ayon nga po sa kanila ay hindi ka rin bibitinin pagdating sa engine power nito. Meron itong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam at naka-4 valves na rin, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled. Na talaga namang best option kung naghahanap tayo ng mura at quality na underbone motorcycle na mabibili mo pa rin sa mga kasa ni Rusi Motorcycles nationwide sa susunod na taon. At panghuli sa listahan natin ng mabibili mong underbone motorcycles sa 2026 ay itong another budget meal na Motoposh Typhoon 150. Nahango ang disenyo at itsura sa dating Suzuki Raider Curve Gen 1 dahil sa style ng mga fairings nito maging sa pinaka-headlight niya. Naaakalain mo nga bumalik sa kasalukuyan ang dating Suzuki Raider Curve Gen 1. Si Motoposh po at ang mga motorsiklo nila ay tinuturing 100% Pinoy brand. Mula sa mga motorcycle parts nito hanggang sa pagbuo mismo ng motorsiklo ay tinuturing ding 100% Pinoy well-made. Kaya naman hindi rin katakataka kung bakit napakamura lang din ng mga motorsiklo mula kay Motoposh tulad nitong Typhoon 150. Available pa rin sa mga kasa ni Motoposh nationwide. Meron itong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-single overhead cam with 4 valves, naka-carburetor type at naka-air-cooled po ang cooling system. Kaya naman kung isa ka sa mga nangangarap magkaroon ng isang underbone motorcycles na mura at quality at gawang Pinoy, pumunta ka na sa mga Motoposh motorcycle dealers sa susunod na taon para makapag-release ka na nitong Typhoon 150. Yan ang ilan sa mga underbone motorcycles na dapat yung abangan sa 2026 kung kayo ay naghahanap, nagbabalak bumili ng ganitong napakaangas na mga motor sa susunod na taon. Kaya dapat pag-ipunan nyo na yan mga kamos kung nakapili na kayo sa mga yan para sa susunod na taon. Pag dumating man yan dito sa Pilipinas, kayo na ang unang-unang makakabili. Sana natulungan ko kayo sa video na ito regarding sa mga latest underbone motorcycles na naabangan ninyo at mabibili nyo sa 2026. So muli maraming salamat sa inyo mga kamos. Happy New Year sa inyong lahat. Stay safe, ride safe always.